panganak sa muli. John chapter 3 verse 3, katotohanan siya sabi ko sa inyo, maliban ang isang tao ay panganak na muli, hindi niya makikita ang karang Diyos. Amen? Bakit? Tayo ay spiritual na patay. Hiwalay kay Kristo. Amen? Sabi po sa Ephesians 2:1, at kayo ay dating mga patay dahil sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan. Tanong, sino ang kausap dito? Okay. Mga mananampalataya o hindi? Yung sa Ephesians 2:1, mga mananampalataya. Amen? Sa letters. Napakalaga po kasi na kapag binabasa natin ang Bible, alam natin kung sino ang kausap, ano ang kausap, saan sila nag-uusap. Okay? Hindi po natin pwede i-claim yung sa kanila, saka sila yung sa atin. So, sa John 3:3, sino ang kausap ni Jesus? Isang nagpapagturo ng kausap. Automatically, kapag si Jesus ang nagkasalita, tatlong klase palagi yung mga kausap. Mga Hudyo, Samaritano, o yung mga disipulo, mga believer. So, ang kausap niya ay unbeliever pa, si Nicodemus. Ang spiritual na kamatayan ay nangangahulugang hiwalay tayo sa Diyos dahil sa kasalanan. Sino pong establish ito? Nagkaroon po ng separation magmula nung ang tao po ay sumuway sa Diyos. Amen. Maaaring tayo ay buhay pisikal, mabuti sa moralidad o religyoso. Ngunit kung wala si Kristo, ito ay spiritual na parang wala rin buhay. Amen. Pwede palang mangyari yun. Sabihin mo sa katabi mo, pwede palang mangyari pala ito. Nasa church ka, listen, nasa church ka, busy ka, pero religyoso na naman pala. Amen. Ano ang kabisi? Talagang gagawin mo na, talagang ang natin paso talagang may makme dyan. Gagawin niya yung makme. Religyoso na naman pala. Salamat po sa Diyos at pinayagan po tayo ngayong hapon na ito na tayo po ay magsama-sama at magkatipon para pakinggan po ang kanyang salita. Hindi ko po alam ilang minutes po basta. 2 oras po natin binigay ko. Particular po ako sa oras, so mabilis lang po. So lang pong i-confirm at i-affirm yung mga bagay na naririnig nyo na at alam nyo na. Amen. Wala po kong dalang ibang mensahe, kundi ang mensahe po na nagaling po sa Panginoon. Siyempre, meron pong bukang sinulat ng ating pastor, si Pastor Alvin. Ang pamagat po niya ay The New Birth. Bagong kapanganakan. Amen. Lahat po tayo na-experience nito. Amen. Sino po ang nagkaroon na po ng bagong kapanganakan pagmula nang tanggapin po niya ang ating Panginoon Jesus? Can I see those hands? Amen. 1, 2, 16 of us. Amen. Ayun si Ate Abby. Lahat po ba ay ipinanganak ng muli? Amen. Praise the Lord. The new birth. Ang pintuan ng Diyos patungo sa buhay. Amen. Yung pagiging ipinanganak tayo, yun po yung naging doorway sa bagong buhay natin. Ay po yung manalangin at po natin kapatuloy. Panginoon, maraming salamat sa opportunity na ito to minister to this precious sheep of yours, O Lord. Salamat po, Panginoon. I pray that revelation and knowledge will flow freely. Hindi po kayang interrupt ng anumang pong force ng kaaway, Panginoon. I pray in Jesus' name, Lord, na maitadhala po, maihayag po
ang iyong salita ngayong hapon ito. May clearance at wala pong error, Panginoon. Kundi sariling salita mo lamang, Panginoon Diyos. Walang maihayag na anumang pong laman, Panginoon. Kundi maihayag po ang iyong kabutihan, Panginoon Diyos. Salamat po. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ng Panginoon Jesus. Amen. Amen. Palakpakan ba natin si Lord? Yun po ang purpose ng aking kape. Starbucks po yan. Pero ito po ginawa. Praise the Lord! Sino po excited na malaman po niya ang tunay na kahulugan ng ating tinanggap? Minsan may tinanggap tayo pero hindi natin ganun kaalam kung gaano siya kahalaga. Kaya nga minsan yung ibang tao, bawa, niregaluhan ka ng sasakyan. Hindi mo alam na ang mahal pala lang tsaka bibig siya. Sinisipa-sipa mo na. So hindi natin alam. So, ano po ba yung tinanggap natin? Ano ba talaga ang ibig sabihin ng pagiging Kristiyano? Yun yung question ni Pastor. So, book na. Ito. Pwede nyo pong pwede po kayong umuwi ng kopya. Anong ibig sabihin ng pagiging Kristiyano? Pagiging born again? Ang pagiging mabuting tao ba? Yung masimulat po si Pastor dito. Mas madalas na pagkarasal o pagbabasa ng Biblia o pagpunta sa simbahan. Akala po ng iba, yun po yung kahulugan nung tinanggap nila. Bagamat may mali po ba doon o wala? Walang mali doon. Maganda yun. Hindi yan. Hindi yan. Mainam yan. Hindi yan yung konkretong batayan o pundasyon ng pagiging Christian. Amen. Pwedeng nandito ka, pero hindi, wala ka pa lang. Amen. Pwedeng nandyan ka, pero okay, amen. Praise the Lord. Amen. Ito po yung pag-confirm lamang po ito sa tinanggap natin. Kasi wala dito tayo. Ibig sabihin may tinanggap ka. Amen. At di ka tinanggap na. At di ka tinanggap. Nyadyo tayo. Amen. Diba, pupunta ka ng church, may tatanong sa'yo, uy, bis ka. Parang may ka. May lahat ka. Ang madalas natin sabihin, atin ako ng church kasi Christian na ako eh. Born again na ako. Akala natin ganun siya. May pag-aatin. Bro, makamunta. Mahal makamunta. Kung kahit kita, gawain kita, tapo kasi nanapon na born again ko. So, tapo na rin. Ang paniniwala ng iba ay ang pagiging Christian ay ang mga bagay. Maganda yan. Maganda po yan. Ayaw po'y dumadalo sa mga ginagawa. Pero ang pagiging Kristiyano ay nagsisimula sa mas malalim na bagay. Amen. Amen. Mas malalim na bagay. Sabihin natin, mas malalim na bagay. Mas malalim na bagay. Mas malalim na bagay. Ano yun? Sabihin mo sa katuloy, nanito. Utang mo yun. Sabihin mo, nanito. Isang bagay, kung isulat ni Pastor Alvin, actually, ito pong book na ito ay English, pero pina-translate ko lang kay Brother ChatGPT. So, sinalin po niya. So, isang bagay na tinatawag ni Jesus na kailangan ipanganak kang kapit. Na tinanggap natin, amen. John 3 verse 3, sabi niya, sinasabi ni Jesus, katotohanan sinasabi ko sa iyo. Ito Romin, anak, katotohanan sinasabi ko sa inyo. Malibang ang isang tao ay ipanganak na muli, hindi niya makakita ang kahalagan ng Diyos. Ang unang kaisipan po. Meron pong sinulat ni Pastor Alexander. Ang Kristyanismo ay hindi nagsisimula sa mas mabuting versyon ng iyong sarili. Namburi lang sabihin. Namburi lang sabihin. Anak pastor, ang Kristyanismo ay mag-umpisa kitang mas racing version ng iyong sarili mo. Ano ba yun sabihin? Example, mendilo ka. Naligo ka.
talino ka, may saral ka. May kahit ka, nagbalbas ka, nagbit ka ng kuko, nagsipilyo ka. Tapos, ang isunuot mo ulit yung dati mong damit. May nabago ba? Bagong ligo. Bagong ligo lang, pero walang nabago. Amen. Naligo ka lang, bumango ka lang. May bango ka mo. Marami pong makikita eh. Meron, patakay sa ating karatang bawal, ang alana kang tayo mandilo. Spray na nga mo, pakita mo pa kang mandilo. Ating pabango makikita eh. Tinatakpan mo lang ng pabango. Example, gusto mo mag-upgrade ng Samsung. Tingnan Samsung ang cellphone. Kaya para po ka rin kaya kampay nga rin kaya na makain kagamit ka rin ng biotechnology. At ilan po nga ako sa update i-update din. Mag-update ka po ito or automatically mag-update ka po yan. So, in ang question, mag-upgrade ka na, kumari. Hindi ka lang mag-upgrade ng version o kaya bibili ng brand new na Samsung yun. Halimbawa, isa po ko. Kaya mo ako. Bawa, hindi ko Samsung eh. Ngayon makikita, baywang kayan, igawang ko, i-upgrade ke. May bayo yali. Ay ka may bayo, i-upgrade ka mo. O kaya naman, sinali kong bayo cellphone, pero siya naman yung brand. Hindi ko rin lang sabi ang pastor. Hindi kayang question. Ang Kristyanismo ay hindi nagsisimula sa mas mabuting version ng iyong sarili. May bayo ka mo, kumbaga may refresh ka mo, pero alam pa magbayo. Amen. So, ingaman mo sari kang alimang version pag iPhone ka, kumbaga. So, mamaya mo pong example. So, sali kang iPhone, ano ba yung mga bagong iPhone 17 to the Max 30. Tayo ko ito, yung mga 2035 natin na rin. 2035. Bago versus sa mas mabuti. Kailan mo pa rin ang bayo ang pong mas mabuti. Nung tinanggap mo ang Panginoon, hindi ka lang niya ginawang mas mabait. Amen. Bagamat may naman at dapat ganyan tayo. Pero ang kabaitan lang ay hindi konkretong basyan ng pagiging Kristiyano. Amen. For example, lupa kayong obra. Itang ulit, dahil ninyo pagkakaintindi mo ng pagiging born again, tahimik ka. Dahil ako born again na ka eh. Hindi ka na kumikibo, minan mo ka, ala, kaya ko, born again na kasi. Aking eskwela, ano milarya ka na? Ikaw kay Jesus na po, anak makain bubulan. Wala na rin alam, mga tayo pagiging born again. Kang mas maging driver, nung po ako'y bagong convert, bagong Christian. Bigyan ko. So, sasya ko, shop for joy. Gari pala yung sa ano. Shop for joy. Aging na po ang pastor, ano? Do not be conformed, to the pattern of this world, ano ba na sabihin? Yung kumakiapos kayo nga ito, baka lang tayo papasayaw-sayaw lang mga dapat, mga tayo, ganun ba yung ibig sabihin na pag-iikipsan tayo? Lupa kang nakalunos, lupa kang alam pera, dyan. Bali po, itamong nagtutupag sa lupa tamo mo, lupa tamo mo alam pera, pero, lupa tamo alam pera, pero. Amen! Kasi po, ano ba rin sinabi ng pastor nun eh, kakawang tao na eh, kakawang tao. Yung pera yan, problema ka nila yung pera. Yung problema yung pera ka
ba? Tatakla ng pera rin, di ba? Pero bakit? Mahal pa naman yan, oh. Kasi hindi akit. Oh, man. Hindi akit, ma. Hindi ko akit. Hindi ajukin. Kailangan ba naman nila tinggap mo? Nani na tinggap mo? Amen. Ano pang naibigin mo? Anong gusto mo sabihin? Huwag kang makiyain. Hindi ako makiyain. Ano ba mas ka rin nakakita? Ginagawa mo eh. Siyempre, sobrang saya ko ng gawang ko. Ito ng daliri ko. Siyempre, ng gawang ko. Masaya ko. Masaya ko. Naimay kami ngayon. Mamagkain kami ngayon. Tapong gawain natin. 3 in 1. Pag kanya po yun, 16 pesos. Ang bala mo ka. Bala mo itong pastor mo. Amen. Praise the Lord. Wala mo talagang tuturi. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Akala ng karamihan, nasa ginagawa at yung kailang gagawan ang tunay na pagiging Kristiyan. Nangyari ng liwa at pinaliwa, anong habis? Bago mag-gusto yan. Tapos din, masipag tamo. Amen. Pero balalan, punta mo. Okay. So, ano ba ang kaulugan ng pagiging Kristiyan? Nanitang munisipyo ng bilit ng gabi na. Sabi ng Pastor Alvin, nagsisimula ito sa isang bagong ikaw. Amen. Bagong ikaw. Bagong version ng iyong sarili. Kailangan bagong ikaw. Amen. Hindi lang mabuti, magamat kailangan na paulit-ulit ko. Bayong ikaw. Sabi mo sa akin mo, kailangan bayong ikaw. Kailangan bayong ikaw. Amen. Mamaya makita natin. So, isang spiritual na kapakanakan. Aminin ko ini. Na magdadala sa inyo sa pamilya ng Diyos. Ayon sa kabutihan po at biyaya po ng Panginoon. So, may tatlong punto po. Sabi niya po yun eh. At tatlong punto po yung sinulat na po ni Kanapas. So, tatlong punto, tatalakayin po natin. So, number 1, bakit kailangan natin ipinganak? Uli? Sa pagkakaroon. Ano ang bagong kapanganakan? Paano natin maranasan ang bagong kapanganakan? Number 1, ulit. Bakit kailangan nating ipanganak na muli? Number 2, ano ang bagong kapanganakan? Number 3, paano natin maranasan ang bagong kapanganakan? Point number 1, hindi po. Bakit kailangan natin ipanganak na muli? Hindi natin makikita ang karya ng Diyos maliban kung tayo ipanganak sa muli. John chapter 3 verse 3, katotohanan siya sabi ko sa inyo, maliban ang isang tao ay ipanganak na muli, hindi niya makikita ang karya ng Diyos. Amen? Bakit? Tayo ay spiritual na patay. Hiwalay kay Kristo. Amen? Sabi po sa Ephesians 2:1, at kayo ay dating mga patay dahil sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan. Tanong, sino ang kausap dito? Okay. Mga mananampalataya o hindi? Yung sa Ephesians 2:1, mga mananampalataya. Amen? Sa letters. Napakalaga po kasi na kapag binabasa natin ang Bible, alam natin kung sino ang kausap, ano ang kausap, saan sila nag-uusap. Okay? Hindi po natin pwedeng i-claim yung sa kanila, at saka sila yung sa atin. So, sa John 3:3, sino ang kausap ni Jesus? Isang tagapagturo ng kautusan. Automatically, kapag si Jesus ang nagkasalita, tatlong klase palagi yung mga kausap. Mga Hudyo, Samaritano, o yung mga disipulo, mga believer. So, ang kausap niya ay unbeliever pa, si Nicodemus.
Ang spiritual na kamatayan ay nangangahulugang hiwalay tayo sa Diyos dahil sa kasalanan. Sino pong establish na doon? Nagkaroon po ng separation magmula nung ang tao po ay sumuway sa Diyos. Amen. Maaaring tayo ay buhay pisikal, mabuti sa moralidad o religyoso, ngunit kung wala si Kristo, ito ay spiritual na parang wala rin buhay. Amen. Pwede palang mangyari yun. Sabihin mo sa katabi mo, pwede palang mangyari pala ito. Nasa church ka, listen, nasa church ka, busy ka, pero religyoso na kamo pala. Ooh. Amen. Ano ang kabisi? Ano talagang gagawin mo na, talagang pag ang natin pasok talagang imapme, dyan gawin niya imapme. Religyoso na kamo pala. Hello? Amen? Kaya nga po, sinecheck po ng Panginoon natin kung naiintindihan natin yung tinumanggap natin. Sino pong tumanggap na sa Panginoon Jesus? Amen. Can I see those hands? Amen. Amen. Praise the Lord. So, nanitinggap mo. Ito yung importante ko talaga. Ninitinggap mo. Importante yung tinggap mo. Amen. Ang pinakakapiguan na pwede mangyari sa isang tao ay hindi yung mamatay siyang walang pera. Nang kabiguan, yung mamatay siyang nasa loob siya ng church tapos wala siyang relasyon sa Diyos. Ito yung pwede nangyari sa isang tao. Nasa church, atsyo na kakayan! Atsyo na kakayan! Ayaw ka pala sila at tingnan mo. Amen? Amen? Walang taong ipinanganak na Kristiyano na dahil lamang sa kultura o pamilya. Anong pastoral Diyos? Wala pong makayan. Itanganak mo, bawal itanganak ko rin. Israel, itang kadwa. Po automatically, Kristiyano yung pinganak ko. Kailangan may ka-personal na pa rin encounter ng Jesus. Po amamani, magiging anak na rin nito. True confession. Amen. Ang believing in your hearts. Amen. Amen. So lahat tayo ay nangangailangan ng bagong kapangalan. Sabi ng Romans 3:22, sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Hindi tayo binigyan ng opsyon upang mamili kung may papanganak tayong walang kasalanan o may kasalanan. Yun pong may ko, alam mo maintindihan. So lahat po tayo ay may minanang kasalanan. Okay sana kung meron kang option no? Ano yung binigyan ka? O mamili ka, ana. Sino mong gusto na nun? Okay, papanganak ka, kataluin ka ng Diyos. Sa A ka o sa B? Yung A yung walang kasalanan, yung B yung may kasalanan. Siyempre, hindi mo mamili ka ng B. Hindi na lang pinili ng pagkakataon mamili yan. At itakmilan ng kasalanan. Amen. Kung mayroon sana, sabi mo, kung mayroon sana, pipiliin kong may panganak akong walang mana ng kasalanan. Saka pipiliin ko, kung may ganun, pipiliin ko, ang pinito ko, Pacquiao. Para maraming money. Ay, Pacquiao. Maling-aling, kaya na bumili ng pagkakataon. Romans 6:3, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggang kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Kaloob o regalo. Amen. Yun daw righteousness natin ay kaloob ng Diyos. Amen. Ang regalo ba ay may bayad? Wala yan pong regaling bayad. Ang bawang regalo. Actually po, ako'y nagpapasalamat sa ating pastor. May magamit po sa gawain. Pastor Eugene, I really appreciate you po. So, praise the Lord. Paglakas ang obra ni Ningilo, yan na. Amen. Kapag tayo Ningilo. Kapag gambling, walang isya. Praise the Lord. Yung regalo ba ay may bayad? Kaya naulitin niyo kung bayad yung regalo. Alaya po niya. May experience ako kumanta. Di ko regalo lagyan ha. Di ko regalo yan ha. Burak mo yatin yung price to 50 yan. Di kumanta. Siguro burak mo yan eh.
regalo. Amen. So point number 2, mabilis na lang po na. Ay, okay. Okay lang po. So, bibilisan mo na po. Ano ang bagong, yung point 2, ano ang bagong kapanganakan? Ang salitang Grego na isinalin bilang born again ay ginao anoten. Ginao, manganak, magluwal o magbigay ng buhay. Anoten, muli o mula sa taas. Kaya naman sa ilang sali ng Biblia, ang ginamit na termino ay born from above. Ang may panganak na muli ay nangangahulugang tumanggap tayo ng buhay mula sa Diyos. Amen? John 3, verse 5 to 6. Mali pa ang isang tao ipanganak na muli. Sa Espiritu, sa tubig at sa Espiritu, hindi siya makakapasok sa kanyang Diyos. Itinuturo ni Jesus ang bagong kapanganakang ito ay gawa ng banal na Espiritu, hindi ito pisikal o spiritual na mula sa taas. Hindi mo pinaghirapan ng bagong kapanganakan, tinanggap mo ito sa pamagitan ng pananampalataya. Amen. For example, kung ano po sabi ni po sa dito noli, kung ano po sabi ng Pastor Eugene, okay, okay, sa first year anniversary natin, kung ano lang po okay, sa first year anniversary natin, ganito gagawin natin, lahat tayo pupunta ng Boracay. Sinong sasama? All expense paid. Sino ba magkasama ng gaman? Sige po, librihan mo yun eh. Kumain po eh. Librihan po eh. Nino po bisa. Magkasama ka. Bro, pagibilang mo sila. Kasi mo, Boracay po yun eh. Boracay. Alam kang bayaran. Nino tuki. Librihan mo na. Librihan. Ay, magkaya-kaya kayo. Pero, nino po bisa. Alam kang bayaran. Tama nga. Ika-accommodation. Ampong adurakan Domingo ka rin. Adurakan Domingo. Nino po? O ito, okay po. Bilangin natin. Siguro nasa ano tayo dito. Nasa, mga 23 tayo dito. Ini question, bakit ang bilis mo magtaas ng kamay? Bakit? Libre! Libre yan! Makikita mo ituturo natin Biblia. Yung tinggap mong biyaya kay Gino, libre yan! Kaya mabilis kang tinangga. Amen. Alayin ka ba yung tinggap? Tanga lang mo ba yung tinggap? O sige, okay na. Okay, start na kang libro na ng biye. Ngayon natin, ang bagay na 50-50. Spread na. Palagyan ko lang, kulturin niya ako siguro. Libre ako, hindi tayo. Hindi makakalungkot. Paglasang libre, eto yung mga sila. Uling libre sila. Amen. Sabi po ng Tito, chapter 3, verse 5, iniligtas tayo ng Diyos. Hindi dahil, sabi natin, hindi dahil, Righteous ka. uling mahal ka. Hindi dahil mabuti. Galing. Dahil sa nagawa mo. Galing. Iniligtas niya tayo sa pamagitan ng paghugas ng pangga. Praise the Lord! Palangpan tayo po yung gano'n. Ito yung problema. Kailangan basahin po natin yung Bible natin. Amen! Nilo po ka ng Bible, Kenny. Nilo po ka ng Bible. Yapatin ko. Kapatid na. Tingnan. Kailangan lalawin mo eh. Amen. Praise the Lord. Matanong nga may babasa niyan. Para kanino yan? Para kaya ka mo. Naman para kaya Diyos. Diyos, ang dami mong gawin niya. Diyos siya pa rin eh. Naman para kaya kami. Hindi naman magpakalkin eh. Hindi naman itang sama dami. Saan pa o yung sabi nila gano'n, punta lang nila, kalugurang korek na gawa malino. Tayo gano'n, kapantayin gano'n. Yes, sir, hindi nga naman palita. Amen. Praise the Lord. Po kitang kaya panda. Last one. Yeah, sabi na kening may po talakayan ng
2 Corinthians 5:17. Kaya ang sino man ang nakay Kristo, siya na siyang bagong dinalang. Amen. Amen. Bayo lang ang nilalang, kanyang tinggap ni Kristo. Amen. So, kailangan mabasa yun naman po. Hindi pong malati ko, hindi pong palatutunan kay A.M. Kanititang 7 of the CAS. Sabi nga ng slogan, kung sino man, kung nagdarasal ka ng bagong Pilipinas, kailangan mo nang magkaroon ng bagong Pilipino. Amen. Amen. And then kung minsan, anak ko pong kamakalit ang anak. At siya po kayo napsa. At yun pong anak. At siya po kayo langay. At uminom lang. Kaya nga rin ang uminom. Pabasa ko rin. Ano yung kumakain eh. Uminom lang. Kanya kaya ang biblik ko ang mga yan. Nilapit ko. Oo nga ako. Tira ng gobyerno ako. Eh? Uy, magbayang gobyerno. Simpleng gawa mo. Tama ako sa inyo. Iinuman yun. Ilaklahan nyo yan. Eh, yung ikaw yan. Talagang binuran kayo nga siya. Bata, pulis ko eh. Oo nga ako. Kinikinyaro ko na. Eh, tangkay. Bibiyama mo eh. Kaya may bato ako. Pero ikasuplihan mo itong dendanaking ano. Kanya lang kanya na. Tutulak kayo na. Eh, tayo mga gawa. Eh, di ba kailangan mga gawa itong may bahay mo? Tira na ang tira ng gobyerno, pero ikaw. Ay, dreads talaga. Hindi kaya. Hindi kaya. Tama pa. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Umalan pa dyan. Kaya nakadalang ko yung banmo. Kasi pag nakakita kay banmo, hakit kitang kumader mo. Ay, sige, may ganito sa iniya mo. Eh, sige, may ganito sa iniya mo. Huwag kayo nag-square man. Kaya mo ka man, nakabag ka mo. Last na lang po. Paano natin maranasan ang bagong kapangalan? Tinggap niya po eh. Hindi, parang nakaliwa pa. Sa pamagitan ng pagsisisi at pananampalataya kay Jesus. Repentance. Magbayang kaisipan. Amen. Amen. Good. Ano po, ang bagong kapanganakan ay hindi optional. Ito ay mahalaga para sa kaligtasan. Hindi ito pinaghirapan. Ito ay tinatanggap sa pamagitan ng buhay ng Panginoon. Hindi lamang ito tungkol sa langit balang araw. Ito ay tungkol sa bagong buhay. Last lang po kapatid. Sarap na eh. Salamat naman ano. Salamat naman ah. Salamat naman. Sarap na eh. Kita pong tinggap tamo na yung kaulag eh. Yung pong tinggap tamo ihampo ang hell. Yung tinggap tamo yung Ginong Jesus. Diyos siya po. Sabi na rin John 3:16, last lang po, John 3:16, for God so loved, He gave His only Son. Yun po ang tinatawang anak Kenny. Yun po ang tinatawang anak Kenny. Kilala po. Manyan kung may tumabi sa Huwag Bisayo! na, ano na, okay ka? Hindi naman pala ang may. Huwag naman siya lagi, hindi ako kulungan niya, sana. Pero sabi na rin good love. Tingnan mo ko ang nanging gossip pa. Isipan mo alata mong masamting karakter. Alam mong hayat kaya katamo. Ikaisip, kagisip mo nga ba? Makanig kayo, di ba? Sabihin pinggan nyo, eh? Eh, kung asawa ko ba nakagisip na, tagakanya na kayo. Huwag ka basa, huwag ka. Eh, tapang pasalamat eh. Ang kagisip na ako, gano'n, salamat po, ligtas ko, gano'n. Salamat po, ligtas ko. Wala akong pong bayaran, ligtas ko, gano'n. Amen. Lumalong may natinggap mo, i-appreciate niya every day. Amen. Maging mahal ang tao, para maging mahal kay Diyos kaya. Amen. Amen. Pwede kung makakuha tayong ginagad ang puso lang. Maraming salamat, Brother Benson. So, ano po ulit yung title ng message natin ngayong hapon?
the new birth, no? Born again. God's doorway into a new life. No? O sa ibang salita is born again. So tandaan po ninyo, ang born again po, hindi po yan religion. Hindi po religion ang born again. Ang born again po ay pangyayari po yan sa buhay natin, sa buhay ng bawat isa sa inyo. No? Yung oras na tinanggap ninyo ang Panginoong Isus sa buhay nyo bilang Diyos at tagapagligtas. Yun po yung sinasabing born again. No, bagong nilalang na po kayo. At sa oras na tanggapin po ninyo, no, ang Panginoong Isus bilang Diyos at tagapagligtas ninyo, yung oras na yun, meron na po kayong kaligtasan. Meron na po. No? At sabi nga po sa John 3:3, no, malibang ipanganak muli ang isang tao ay hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. So ano pong ibig sabihin nun? No? Alam niyo po, nung sinabi po ng Panginoong Isus to kay Nicodemus, nagtaka siya eh. Paano akong ipapanganak muli? Ang laki ko na. Paano ako babalik sa sinapupunan ng nanay ko? Yun ang iniisip ni Nicodemo nung sinabi ng Panginoong Isus yun. Pero hindi po yung literal na ipapanganak kang muli. Kasi hindi naman po pwede na ipanganak kang muli. So yung sinasabi po rito, born again o ipanganak kang muli, ito yung ipapanganak kang muli sa Espiritu. No? Kasi lahat po tayo, nung ipinanganak po tayo, patay po ang Espiritu natin. Dahil po sa kasalanang minana natin. No? Sa unang mga magulang pa natin yan, kina Adan at Eva. So hindi pa man tao, pinaglilihi pa lang tayo ng mga magulang natin. Dala-dala na po natin yung mga kasalanan. Yung kasalanang minana po natin. Kaya paglabas po natin sa mundong ito, makasalanan na po agad tayo. Yan po yung kasalanang minana natin sa unang mga magulang po natin. No? Kaya nga po again, yung born again po, hindi po yan religion. No? Meron pong mga religion na pangalan is born again, pero siguro pangalan na po yun. Pero ang totoong kahulugan po ng born again, yan po yung pangyayari sa buhay po ninyo. Sa oras na tanggapin po ninyo ang Panginoong Isus. Yan po yung sinasabing born again. At pagkatapos po ninyong ipanganak muli, so meron na po kayong kaligtasan. Susunod po dyan, sabi nga po sa 2 Corinthians, if anyone is in Christ, is a new creation. So ano pong ibig sabihin nun? Ang sino man ang nanakay Kristo ay bagong nilalang na. So ibig sabihin, kapag tinanggap po ninyo ang Panginoong Isus, bagong nilalang na po kayo. No? Na born again na po kayo sa Espiritu. No? So, ibig sabihin po, yung dating ikaw na makasalanan, hindi na po ikaw yan. No? Ang Panginoon na po ang nabubuhay sa loob ninyo kapag ipinanganak kang muli sa Espiritu. Yun po yung ibig sabihin ng born again. No? At yun po yung ibig sabihin ng sinasabi sa 2 Corinthians 5:17, no? Na ang bawat isa na kay Kristo ay bagong nilalang na. So bagong nilalang na po kayo. No, dahil nabubuhay po kayo ngayon kasama nyo na ang Panginoon. Ang Panginoon na po ang nabubuhay sa loob po ninyo. Hindi na po kayo. No? At kapag ang Panginoon na po ang nasa loob ninyo, magbubunga po yan. No, makikita po yan sa pagkatao ninyo, sa mga gawa po ninyo. Kung dati kang magagalitin, kung dati kang nagsusugal, kung dati kang gumagamit ng illegal drugs, unti-unti pong mawawala yan. Ang pagbabago po sa buhay ng isang tao, hindi yan bigla, no? Na kinabukasan badal ka na, hindi po. Proseso po yan. Araw-araw binabago po tayo ng Diyos. Kahit po kami ng mga tumatayo dito, marami pa po binabago ng Diyos sa amin. No? So unti-unti po kayong mapaguhin ng Diyos hanggang maging purified po kayo, maging malinis po kayo. Yun po yung ibig sabihin ng born again, na ipinanganak kang muli sa Espiritu. No? Dahan-dahan kang babaguhin ng Diyos dahil ang Panginoon na po ang nabubuhay sa loob ninyo at hindi na po kayo. At pagkatapos nun, no, kapag nasa atin na po, tinanggap na po natin ang ating Panginoon bilang ating Diyos at tagapagligtas, nagkakasala pa rin po tayo kasi nandito pa rin po tayo sa makasalanan nating katawan. So normal, hindi naman po kung tinanggap natin ang Panginoon, hindi na tayo nagkakasala. Nagkakasala pa rin po tayo. Hanggang nandito po tayo sa lupa, hanggang nandyan ka sa katawan mo na yan, nagkakasala pa rin po tayo. Pero ang kaibahan po, no? Ito po ang kaibahan kapag ang Panginoon na po ang nabubuhay sa loob ninyo.
magkasala ka man, meron kong repentance, no? Yung pagsisisi nandyan po palagi, no? Iba po yung nabubuhay ka sa kasalanan kaysa yung nagkasala ka. Iba po yun eh. Kasi pag sinabing nabubuhay ka sa kasalanan, yan yung wala kang pakialam sa kasalanan, no? Walang conviction, no? Halimbawa, dati kang magnanakaw o dati kang holdapper o ano man yan. So walang conviction, walang pagsisisi sa loob mo. Pero kapag ikaw po ay na-born again na, bagong nilalang ka na, sabi ko nga po, unti-unti pong magbabago ang buhay po ninyo, no? Pero nagkakasala pa rin po tayo kasi hanggang nandito po tayo sa mundong ito, nagkakasala pa rin po tayo. Pero kahit po magkasala tayo, meron na pong conviction sa loob natin. Kumbaga meron ng guilty feelings, no? Kapag nakagawa po tayo ng mali, nagigilty po tayo. So ang tendency, lalapit po tayo sa Panginoon para humingi po ng tawad. Hindi po kagaya dati nung patay pa yung espiritu natin, nag-i-enjoy po tayo sa kasalanan, sa kasamaan. Di po ba? Siguro pa lahat po tayo na experience po natin yan. Ako rin po. Sabi ko nga po sa inyo dati po ako nabubuhay sa kasalanan. No? Walang conviction, nag-i-enjoy po ako sa kasalanan. Pero ngayon po, binabago pa rin po ako ng Panginoon. Pero kapag nagkakasala po ako, agad po ako lumalapit sa Panginoon, humihingi ng tawad. Kasi normal po sa atin na nagkakasala pa rin po tayo, no? Kahit po ang Panginoon na po yung nabubuhay sa atin, nagkakamali pa rin tayo. So kaya nga po meron tayong warfare, no? Meron pong labanan na nangyayari sa loob po natin. Labanan sa pagitan ng banal na espiritu at sa pagitan ng makasalanan ng ating katawan. So nangyayari po yun, kaya meron pa rin tayong mga struggle, no? Marami. Kasi yung mga dating ginagawa natin, sabi ko nga po, kapag tumanggap ka na sa Panginoon, dahan-dahan kung nawawala yan. O halimbawa, isa kang magaling na magnanakaw, no? Halimbawa lang, no? Isa kang karnaper, kunyari. So kapag ipinanganak ka muli, hindi ka magkakaroon ng amnesia. Hindi. Kaya mo pa rin magkarna, kaya mo pa rin magnakaw. Pero alam niyo po kung ano yung nawala kapag tumanggap ka sa Panginoong Hesus? Yung gana, yung appetite mong gawin ng dating bagay na ginagawa mo, yun na nawala. Pero yung alaala mo, yung hindi ka magkaka-amnesia. No, kapag tumanggap ka sa Panginoon, kaya mo pa rin gawin. Pero wala ka ng ganang gawin yun kasi ang Panginoon na po ang nabubuhay sa loob mo. Palakpakan po natin ang Panginoon. So, klaro po ba na naintindihan po natin ang ibig sabihin ng born again? Naintindihan po natin? Klaro po? So, may tanong po ba tungkol sa born again, sa kapananakang muli? Klaro na po ba? So, ang born again po, hindi po yan religion, hindi po. Pangyayari po yan sa buhay ng bawat isa na tumanggap sa Panginoong Hesus. Yun po ang ibig sabihin ng born again. At kapag na-born again na po kayo, meron na po kayong kaligtasan. No? Lalo-lalo na po dito sa mga nag-a-attend po dito, lahat po tayo nasa akip-silin na, ano po ba, di ba? Normal po yan, no? Nasa 60s, 70s. Si Madam, ilang taon ka naman, girl? 86, di ba? 86. So praise God, no? Sa edad ni Mother na 86, nakakalakad pa siya. So biyaya po yung galing sa Panginoon. Biyaya yan. Lahat po ng buhay natin dito, lahat yung lakas natin, kung ano mang meron tayo, lahat po yan biyaya galing sa Panginoon. Ano po? At alam niyo po, napakahalaga po, napaka-importante, lalo na po sa panahon natin ngayon, no? Na hindi po natin hawak ang buhay po natin. Hindi natin hawak. Ngayon malakas tayo, bukas pwedeng magkasakit tayo o mas worse, mapatay tayo. No? Wala po makakapagsabi kung ano mangyayari bukas. Pero ang pwede po natin i-secure ngayon yung kaligtasan po natin. Habang buhay po tayo. No? Kaya kung sino man po dito ang walang pagrelasyon sa Panginoon, ang hindi pa tumatanggap sa Panginoon, ngayon po ang araw ng kaligtasan. Ngayon po, hindi po mamaya, hindi bukas. Kasi hindi po natin alam ang mangyayari bukas. No? Kaya kung naririnig niyo po ang mensahe nito, kinakausap po kayo ng Panginoon. Kung sino man po dito ang hindi pa tumatanggap sa Panginoon, ngayon po ang araw ng kaligtasan. Kaya kapag tinanggap po natin ang Panginoon sa buhay natin, mawala man po tayo dito sa mundo, makakasigurado po tayo na makakasama po natin ang Panginoon sa langit. Tayo po lahat ito ngayon, awitan po natin ang Panginoon.
Ano pa bang maihahandog ko? Liban sa buhay kong nanggaling sa'yo. Kung ano man sa sandali, ito'y lahat. Ang mga bagay na pinuri ko yaman, ito'y hindi pa rin sapat sa akin ang nararapat sa'yo. Oh Diyos, ano pa bang maihandog ko? Liban sa buhay kong nanggaling sa'yo. Kung ano man sa sandali, ito'y lahat. Ang mga bagay na tinuri ko yaman, ito'y hindi pa rin sapat sa akin ang nararapat. Ito'y hindi pa rin sapat sa akin ang nararapat. Ito'y hindi pa rin sapat kahit ialay ang lahat sa'yo. Ama namin Diyos, muli mo, Ama, kami mo'y lumalapit sa inyo sa pagkakataon ito. Muli, Ama, pinupuri, sinasamba, tinakakila ka namin, Panginoong Isus, sa lugar na to. Salamat po, Lord. Salamat po sa buhay na pinagkaloob mo dito sa bawat isa. Lord, salamat po sa iyong tinapos na gawa sa cross ng Kalbaryo. Salamat po, Lord, sa iyong banal na dugo na siya naglinis ng aming mga kasalanan, Panginoon. Salamat po sa kaligtasan na pinagkaloob mo niyo sa bawat isa. Lord, dalangin po namin na sana po ang bawat isa dito, Panginoon, ay magkamit po ninyo sa inyong kahiyaan, Panginoon. Maipalagana po ang inyong salita, Panginoon, ang gospel ng kaligtasan, Panginoon. Kung hindi lang po kami ang mailigtas, kundi pati yung mga tao po, lahat po ng tao dito sa paligid, Panginoon, na nagdanais ka makilala, nagdanais makarinig ng iyong salita, magnanais makatanggap ng kaligtasan, Lord. Gamitin po ninyo bawat isa na nandito. Gamitin niyo po kami, Panginoon, para ipalagana po ang iyong salita, Panginoon. Lord, salamat po sa gawain ito, Panginoon. Pagpalain po ninyo ang gawain ito. Pagpalain mo, Panginoon, ang bawat isa na nandito. Tulungan mo kami sa lahat na kami pinagdadaanan sa buhay. Lord, ikaw po mamuna sa buhay ng bawat isa. Ikaw po ang kumilos sa buhay ng bawat isa. Lord, ano man ang pinagdadaanan ng aking mga kapatid, Lord, ikaw po ang nakakaalam. Ikaw po ang higit na nakakakilala sa bawat isa. Lord, ikaw po ang aming sandigan, Panginoon. Ikaw ang aming lakas, Panginoon. Ikaw ang aming buhay, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Maraming salamat. Pinupuri, sinasamba, dinadakila ka namin sa pangalan ni Jesus.